second quarterly examination in Araling Panlipunan. AP. Are you ready? That's one. Sabi, basahing mabuti ang bawat pahayag at katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Pag mali ang sagot ay mali na ito. Huwag nang ipaglaban ng mali dahil sa huli ay masasaktan ka lang. Sagutin mo ang test mo ng maayos at huwag paglaruan dahil masakit ang mapaglaruan. Saring, good luck. Si Ate, si Ryan. Hindi man ata si Sir Ryan to eh. Nakalagay Ma'am Girls. Number 1. Up to ilan ba itong multiple choice? Up to 30. Wait, mag-numbering lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, number 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa layunin ng pagpapalaganap ng edukasyon ng mga Amerikano? Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa layunin ng pagpapalaganap ng edukasyon ng mga Amerikano? A. Pagtuturo ng wikang Ingles. B. Pagpapalaganap ng demokrasya. C. Pagpapaunlad ng mga gusali at daan. D. Pagpapaabot sa mga tao ng kulturang Amerikano. Ano? C. Sagot mo. Number 2. Ano ang tawag sa mga unang guro ng mga Pilipino na ipinadala mula sa Estados Unidos? A. Ilustrado. B. Militar. C. Pensionado. D. Thomasites. Ilustrado. Sa Estados Unidos to ha. Ano ang tawag sa mga unang naging guro ng mga Pilipino na ipinadala mula sa Estados Unidos? A. Ilustrado. B. Militar. C. Pensionado. D. Thomasites. Ano? Basta ay makinig mabuti sa tanong ko, ne. O, 2 beses ko ulitin. Anong pangalan ng sasakyang pandagat ang sinakyan ng mga unang guro ng mga Pilipino? A. USS Americas. B. USS Pilipinas. C. USS Gracias. D. USS Thomas. Ano ang tawag sa mga matatalinong Pilipino na ipinadala sa Estados Unidos upang mag-aral ng libre? Ano ang tawag sa mga matatalinong Pilipino na ipinapadala sa Estados Unidos upang mag-aral ng libre? A. Ilustrado. B. Leader. C. Pensionado. D. Thomasites. Number 5.
Kailan dumating ang mga unang naging guro ng mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano? Kailan dumating ang mga unang naging guro ng mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano? A. Agosto 18, 1901. B. Agosto 23, 1901. C. Agosto 25, 1901. O D. Agosto 28, 1901. Number 6. Bakit ang edukasyon ang naging pinakamahalagang pamana ng mga Amerikano? Bakit ang edukasyon ang naging pinakamahalagang pamana ng mga Amerikano? A. Dahil malaya na silang nakakalabas. B. Dahil marami silang pwedeng puntahan. C. Dahil pwede na nilang gawin ang mga gusto nila. D. Dahil ang edukasyon ay naging bukas para sa lahat. Sa loob ng ilang taon, natatapos ang pag-aaral ng sekundarya noong panahon ng Amerikano. Sa loob ng ilang taon, natatapos ang pag-aaral ng sekundarya noong panahon ng Amerikano. A. 7 taon. B. 6 na taon. C. 4 na taon. D. 3 taon. Ilan? Ay, ano nga letter? Sa sistema ng edukasyon na ipinatupad ng mga Amerikano, itinakda ang Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralan. Ano ang naging bunga nito? A. Mabilis na natuto ang mga Pilipino ng wikang Ingles na siyang kinainggit ng mga Amerikano. B. Lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa iba't ibang wika tulad ng Ingles, Mandarin at Nihongo. C. Mabilis na natuto ang mga Pilipino ng kulturang Amerikano na higit nilang pinahalagahan kaysa sa sariling kultura. D. Maraming mamamayan ang nabigyan ng oportunidad upang makapaghanap buhay sa mga karatig bansa sa Asya. Paano nakihayat ang mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak sa panahon ng mga Amerikano? A. Nagpupulong sila palagi. B. Nagpapalaro sila ng mga mamamayan. C. Nagpapakain sila palagi sa bayan. D. Namimigay sila ng mga libreng kagamitan sa paaralan. Pinagtuunan din ng pansin ng mga Amerikano ang kalusugan at sanitasyon ng mga Pilipino. Ano ang epekto nito? A. Natutuhan ng mga Pilipino ang wastong pagpapanatili ng kalinisan sa sarili at pagkain. B. Maraming Pilipino ang di tumalima sa mga proyektong pangkalusugan. C. Marami pa rin ang nagkakasakit dahil sa di maayos na sanitasyon. D. Umasa pa rin ang mga Pilipino sa mga albularyo at faith healer. Dinala ng mga Amerikano ang makabagong paraan ng transportasyon at komunikasyon. Ano ang naging bunga nito? A. Ninais ng mga Pilipino ang simpleng pamumuhay. B. Naging mahirap ang kalagayan ng mga katutubong Pilipino. C. Naging mas madali at mas maunlad ang buhay ng mga Pilipino. D. Tinaguri ang Little Brown Americans ang mga Pilipino dahil dito. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga bayaning Pilipino? A. Mangolekta ng mga larawan nila. B. Makipaglaban din sa mga dayuhan. C. Sambahin sila ng parang mga santo. D. Isabuhay ang mabubuting katangian nila. Bakit mahalaga ang edukasyon sa tao? A. Dahil ito ang susi sa pag-unlad. B. Dahil ito ang daan sa mga pupuntahan.
C. Dahil ito ang gagamitin natin upang lumayo. D. Dahil ito ang tutulong sa ating mga gawain. Ay, Ano ang naging bunga ng pagiging matagumpay ng edukasyon noong panahon ng mga Amerikano? A. Nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ang mga tao. B. Nagsakripisyo ang mga tao at nahikayat na mag-aral. C. Natuto ng mga gawaing bahay ang mga kababaihan. D. Naging masipag ang mga mamamayan. maging masipag ang mamamayan. Anong wika ang itinakdang panturo sa mga paaralan noong panahon ng Amerikano? A. Espanyol. B. Pilipino. C. Ingles. D. Kapampangan. Ano-ano ang mga unang ipinagawa ng mga Amerikano sa bansa para sa pag-unlad ng transportasyon? A. Bahay at lupa. B. Palaruan at palikuran. C. Simbahan at parke. D. Tulay at lansangan. D? Sagot mo, D? Ano ang tawag sa pinakamalaking daungan sa silangan? A. Pier 5. B. Pier 7. C. Pier 9. D. Pier 10. Ano yung pier? Pier. Daungan. Ano yung pier? Oh. 7. 18. Anong kagamitan ang ipinakilala rin noon ng mga Amerikano bilang paraan ng paghahatid ng balita? A. Computer. B. Laptop. C. Smartphone. D. Radyo. Bakit naging mahalaga ang komunikasyon at transportasyon na dala ng mga Amerikano? A. Dahil malaya na silang lumayo. B. Dahil marami silang pwedeng puntahan. C. Dahil nagagawa na nila ang mga nais nilang gawin. D. Dahil nagkaroon ng pagkakataong makapag-ugnayan at makapaglakbay ang mga Pilipino. Paano mo mapapahalagahan ang transportasyon at komunikasyon? A. Pag-ingatan ito habang ginagamit. B. Paandarin kahit hindi ginagamit. C. Paulanin kahit saan. D. Painitin sa labas ng bahay. Paano nakatutulong ang mga kagamitang pangkomunikasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay? A. Nakakausap ang pamilya kahit sila'y nasa malayong lugar. B. Nakakapaglaro ng Mobile Legends. C. Nakakapag-post sa Facebook. D. Nakakapag-TikTok. Yung nakakausap nila po yung Dinala ng mga Amerikano sa Pilipinas ang mga makabagong ideyang may kinalaman sa arkitektura, sining, panitikan at pamahalaan. Alin sa mga sumusunod ang mabuting ibinunga ng makabagong ideya sa arkitektura, sining, panitikan at pamahalaan sa mga Pilipino? A. Higit na yumaman, nalinang at umunlad ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino. B. Naging bihasa ang mga Pilipino sa banyagang wika. C. Tuluyang nawala ang kulturang Pilipino dahil sa pananakop ng dayuhan. D. Nakilala ang bansa. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa mga pamanang ng Amerikano sa Pilipino? A. Edukasyon para sa lahat. B. Demokrasya na uri ng pamahalaan. C. Wikang Ingles. D. Ningas Kugon Habit. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi kasamang nanakop sa Pilipinas? A. Estados Unidos. B. Espanya. C. Hapon. D. Incheck. Siya ang unang pangulo ng Commonwealth. A. Miguel Quezon. B. Manuel Rojas. C. Sergio Osmeña. D. Manuel Quezon.
Alin sa mga sumusunod na pag-uugali ang hindi mabuting impluwensya ng mga Amerikano? A. Pagmamahal sa demokrasya. B. Pagkakaroon ng kalayaan sa pagpili ng relihiyon. C. Pagtangkilik ng mga produktong gawa sa ibang bansa. D. Paggamit ng makabagong paraan sa transportasyon at komunikasyon. C. Bakit tinawag ng mga Amerikano ang mga Pilipino na Little Brown Americans? A. Dahil sa pagsasalitang wikang Ingles na nagagamit hanggang sa kasalukuyan. B. Dahil sa matinding impluwensya ng mga Amerikano, unti-unting nagbago ang anyo o hilig at pamumuhay ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. C. Dahil karamihan ng mga Pilipino ay nandayuan sa mga Estados Unidos upang permanenteng manirahan. D. Dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan ng mga Pilipino na magsalita ng Nipongo. Di pa. Dito na lang siya kakain. Anong sagot? Yung A, B, C, D. Ikaw bilang kabataan, alin sa mga sumusunod ang maaari mong higit na gawin upang maiwasan ang mga digmaan o mga paglalaban-laban ng mga bansa? A. Makipag-ugnayan sa ahensya ng ibang bansa ukol sa masamang epekto dulot ng digmaan. B. Hindi ako tatangkilik o bibili ng kahit anong produkto at serbisyo ng mga dayuhan. C. Aapila sa Malacanang at ipapaliwanag lahat ng maaaring maging dulot ng digmaan. D. Gagamitin ko ang social media upang ipabatid ang masamang epekto ng digmaan. Sino sa mga karakter sa ibaba ang hindi nagpapakita ng kaisipang kolonyal? A. Si Nanami na nagsusuot ng mga damit na stateside. B. Si Maymay na gumagamit ng mga sabon at skincare ng Korea. C. Si Todo na tumatangkilik sa mga produktong lokal na gawa ng mga katutubo. D. Si Eugene na mahilig mamili at mangolekta ng mga sapatos na Nike, Adidas, Converse at iba pa. Yung namimiling lokal. Bakit itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa Pilipinas? A. Itinatag ang pamahalaang militar upang mapigilan ang mga pag-aalsang maaaring sumiklab sa Pilipinas. B. Itinatag ang pamahalaang militar upang hindi mapigilan ang mga pag-aasang maaaring sumiklab sa Pilipinas. C. Itinatag ang pamahalaang militar upang maging magulo ang bansa. D. Itinatag ang pamahalaang militar upang mahikayat ang mga Pilipinos na umalis sa Pilipinas. Sa test 2, dito sa test 2, tama o mali na may twist. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay totoo, isulat naman ang mali kung hindi. At baguhin ang salitang nakasalungguhit upang maitama ito. Dahil sa buhay, kailangan nating itama ang ating mga pagkakamali. Halimbawa, sakit na lalamunan ko. Nagbayad ng Estados Unidos sa Espanya ng halagang 10 milyon upang bilhin ng Pilipinas. Ang sagot doon ay mali dahil $20 million ang halaga. Bakit may twist? Kasi dapat isasagot mo 'di ba tama or mali. Kapag tama, let it be. Ayun ang sagot mo, tama. Kapag mali, kailangan mo pang ilagay kung ano yung tamang sagot. Naintindihan? Aba. Number test 2. 31 to 40.
Wikang Ingles ang ginagamit sa pagtuturo sa panahon ng mga Amerikano. Tama, mali? Tama. Sumunod sa sumakop sa Pilipinas matapos ang mga Amerikano ay ang mga Hapones. Tama. Ipinakilala ng mga inchik sa atin ang mga pagkain tulad ng hamon, hotdog, sausage, beef steak, hamburger, cookies at sandwiches. Hindi. O, sino? Yung... Anong bansa? Ay, ano? Yung... Amerikano. Nagkaroon ang Pilipinas ng mga sasakyang panlupa, pandagat at panghipapawid sa panahon ng mga Amerikano. Tama. Ang mga gurong Amerikano ay tinawag na Thomasites dahil sakay sila ng barkong USS Americas. Mali. Ano ang sagot mo? Espanya kasi yun. O, anong sagot mo? USS ano? Sakay sila ng ano? Amerika. Hmm? Yung sakay sila. Anong barko sila sakay? Yung mga Thomasites na Amerikano. USS Garcias. Ay. ano? USS. Oh, meron kanina dito pinagpipilian eh. Saan ba yun? Wala. Ito. USS Americas, USS Filipinas, USS Gracias, USS Tomas. Anong sagot mo? Sabi dito, ang mga gurong Amerikano ay tinawag na Thomasites dahil sakay sila ng barkong USS Americas. Tama, mali? Tama, mali? Uy, tama, mali? Tama. Sure ka na, ha? Buburahin ko yung sagot mong mali kanina. O, number 36. Nasa 6,000 ng Amerikanong guro nang dumating sila sa Pilipinas. Tama. Anong sagot mo? Tama? Opo. Ang dami ay isang mamamayan na kunwari ay nagmamay-ari ng mga negosyo o lupain, ngunit dayuhan ang totoong may-ari nito. Tama, mali? Tama. Ang colonial mentality ay kaisipan na mas maganda at mas kalidad ang mga produktong imported o gawa sa ibang bansa. Tama, mali? Tama. Sigurado ko sa mga sagot mo. 39. Stop ang isinigaw ng sundalong Amerikano na si William Grayson nang makita niya ang mga sundalong Pilipinong naglalakad. Tama, mali? Mali. Anong sagot mo doon? Papalit. Yung... Mali kasi... Hindi ba nandito sila yung Amerikano sundalo? Ano nga ipapalit na word doon sa 39?
Yung stop, papalitan natin ng ano? Go. Ha? Go? Keep going. Ha? Ano talaga? Keep going. Sure ka ha? Number 40. Ang pagpapagawa ng mga tulay at daan ay nakatulong ng malaki sa pagpapabilis ng transportasyon sa bansa. Tama, mali. Tama. Pagsulat. Wait. Dito na tayo sa test 3. Pagsulat ng sanaysay. Mag-essay ka. Total, mahilig kang mga tuwiran. Sabi. Tunay na umunlad at yumabong ang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Gayunpaman, mayroon ding hindi mabubuting na idulot sa buhay ng mga Pilipino ang impluwensyang hatid ng mga Amerikano sa bansa. Paghambingin ang mabubuting impluwensya at di mabubuting impluwensya dulot ng mga Amerikano sa Pilipino. Sumulat ng 10 pangungusap ukol dito. Una muna. Yung Essay type ha? mabubuting influensya mo. Ano po? Pa-sentence ha? Yung pag ang lahat ng komunikasyon at transportation Saglit. bansa. Anong nangyari doon? Lahat ng transportation at communication sa ating bansa. Malaki ang naidulot ng Amerikano saan? Sa komunikasyon at transportasyon. Ano pa? Yung paggagawa ng tulay at langsangan sa ating bansa. Paggawa ng mga tulay at lansangan. Ano yung mga yon? Sa ating Ay ano? Naging ano? Paggawa ng mga tulay at lansangan. yung sa No. Paggawa ng mga tulay at lansangan ang ano? mga Amerikano. Ang mga Amerikano? Paggawa ng mga tulay at lansangan ang mga Amerikano? Paano? Sentence. Kaya mo yan. Yung Tugtungan mo to. kagaya ng mga daanan. Kaya nga, paano nga mo gawin mo ang sentence yun? Paggawa ng mga tulay at lansangan ang ano?
Ang mabuting ano, sige. Ang mabuting na idulad nito sa ating bansa. Ano ba? Nagturo sila ng wikang English sa mga katutubo. Kompletuhin mo yon, yung sentence na yon. Sige, yung pangungusap. Bago yun, ano yung nangyari? Tungkol sa pag-aaral, ano yung naitulong nila? Yung kunyari sa arts, Sa pag-aaral, ano yung naiambag nila? Ganon. Ano yung nasimulan nila? libreng ano, yung gagamit doon sa eskwela. Sa pag-aaral ng mga Ng gawain, nino? Ng mga gawain sa pag-aaral ng mga gawain. hindi, Ano? sa pag-aaral ng mga Pilipino. At At nakatulong din ito sa pagunlad ng sa pag-aaral ng mga Pilipino, ano yung karagtungan? nakatulong din po yung pag-aaral sa ano sa mga bagong asal. Ano pa? Ano yung mabuting impluwensya na naidulot ng mga Amerikano sa atin? Ano yung nagsimula? Diba? Ano ba? Yung sa pagkultura. Yung mabuting na impluwensya nila. Yung sa pag-aaral. Ayun, ang mabuting impluwensyang nadulot ng ano? ng American. Ng mga Amerikano ay ang pagsisimula ng ano? Pag-aaral Ng edukasyon. ano pa?
Nung nagsimula yung edukasyon, ano yung nangyari sa mga Pilipino sa buhay nila? Nagbago. Dahil, kumpletuhin mo yung sentence ko. Nagbago dahil kakaibang salita. Ano yung ginamit nila salitang? English. Ano yung nangyari dun? Na nagbukas ng ano? Ng kaisipan ng mga Pilipino. Ilan yung tubig, kuya? Wait lang. Magic po yan. Oh, nakakailan na tayo? 1, 2. Oh, ano naman yung mga negatibong naidulot? Yung hindi na natutulungan ng yung mga dating kultura. Subalit, hindi maiwasan ang hindi mabuting epekto ng ilang impluwensya. O, bakit daw? Bakit hindi lahat ay naging mabuting impluwensya? Yung hindi na pagkilala sa sariling kultura. Dahil hindi maiwasan. Kompleto yung sentence ko. Hindi maiwasan na yung sa kultura na sinasabi mo na hindi pagkilala na hindi pagkilala sa
sarili natin Pagkilala sa sariling kultura. kultura. Ano pa? Ano pa? At yung hindi ko na natutugin yung ibang Pilipino na magsalita ng ating wika na Ano nangyari doon? naging salita nila English. Ayusin mo yung sentence na yun. Ayusin mo yung pangusap para mailagay natin. Ang idea mo doon.